Mahirap gawin, masakit man itong gawin, pero yaan ang tama. Sabihin mo sa sarili mo na you deserve someone better than to settle for scrap of his attentions and affection. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po pong makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, wag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's videos, another concerned video po, ang sabi niya is, Hi Miss Cheryl Ting, good day po. Pwede po bang pa-help ng advice? Dapat ko pa bang balikan ang taong meron ng asawa? At sa anong paraan po para maka-move on or makalimutan ko siya? Ano po ba ang dapat kong gawin? Salamat po. Number 1, na tanong mo kung dapat mo pa bang balikan ang isang taong may asawa. Of course, hindi na. Kasi alam mo, hanggat hindi ka nakakaalis sa relasyon na hindi naman sa'yo, sa relasyon na hiram naman lang, araw-araw kang mag-aalala. Na alam mo, isang araw, iiwan ka din niya or magkakahiwalay din kayo. Bakit mo pa babalikan ang isang relasyon na alam mong magbibigay sa'yo araw-araw ng pangamba? Wala kang peace of mind kapag ang taong mahal mo ay may asawa. Number 1 na dapat mong gawin para makapag-move on ka after ng breakup mo sa kanya is making the decision. Kailangan buong-buo yung isip at puso mo na ihinto ang relasyon mo sa kanya. Mahirap gawin, masakit man itong gawin, pero yaan ang tama. Sabihin mo sa sarili mo na you deserve someone better than to settle for scrap of his attentions and affection. Palagi mong paalalahanan yung sarili mo kung ano yung totoong value mo. Napakahalaga mong tao. Sabihin mo sa sarili mo, I am smart, I am beautiful, I am caring, so I deserve someone better. Ulitin mo yan ng paulit-ulit until you start to shout out more confidently. Kasi sa una, medyo hindi mo talaga paniniwalaan. Iisipin mo na, siya na yung the best sa'yo. Kaya importanteng paulit-ulit mong sabihin yung mga words na yan hanggang sa paniwalaan mo. So, kapag naniwala ka na dyan sa mga salitang paulit-ulit mong binibigkas, dyan na yung dead end ng relationship nyo. Kapag nangyari na yan, dun ka na mag-focus sa sarili mo. I-improve mo yung sarili mo, i-develop mo pa yung mga skills na meron ka, mga talent na hindi mo pa na-discover, lalabas yan. Alagaan mo ang sarili mo, magpaganda ka, mag-exercise ka, pupunta ka sa gym, mag-focus ka sa sarili mo at sa goal mo. Number 2, para talagang makalayo ka na sa kanya ng tuluyan, gumawa ka ng listahan ng mga good idea kung bakit kailangan mo na talagang lumayo sa lalaking ito. Kailangan mong ilista yung mga reason kung bakit minsan unhappy ka, minsan dissatisfied ka sa relationship ninyo at doon sa partner mo. For example, ganito, kapag Christmas, hindi ko naman siya makakasama kasi, of course, nandun siya sa family niya. Kapag mga anniversary namin at meron siyang appointment or family affair, so, hindi niya ako mapapriority. So, palagi kang mag-isa. Or pwede naman isulat mo na, wala akong future sa kanya. Kailangan ko ng someone na kasama kong gagawa ng future together. Yung mga ganyang bagay ang ilista mo na dahilan kaya kailangan mo nang lisanin ang relationship mo sa married man na yan. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong panglalaki. Pangatlo, kumuha ka ng support from a friend or sa family mo.
Maghanap ka ng isang trusted na kaibigan at sabihin mo sa kanya na nakapasok ka sa isang relasyon na ganito at gusto mo na itong tuldukan, kailangan mo ng tulong ng kaibigan mo na to. Kailangan maging honest ka sa taong hihingian mo ng tulong. Kung noon, itinago mo ito sa kanila, ngayon, ibahin mo. Dapat maging honest ka. Kasi maganda naman ang intention mo, nahihiwalayan mo na talaga ito. Kasi yung makipag-usap tayo sa mga trusted friend natin and sa family member natin, matutulungan kanila na ipakita sa iyo yung perspective, yung mga blind spot na hindi mo nakikita. So, ask them to listen without judgment. Kailangan nga lang very specific ka kung ano yung kailangan na tulong mo doon sa kaibigan or sa family member mo. Halimbawa, kailangan mo ng advice from them. So, yan ang i-ask mo. Panghuli, kung kinakailangan mong magluksa dahil nasaktan ka, very painful sa'yo ang mga nangyari, do it. Huwag mong ipagdamot ang proseso kasi kailangan mong madaanan to in order for you na mas maging matatag. In order for you na mas tanggapin mo ang katotohanan. Kasi makakaramdam ka talaga ng emotional pain dyan habang pinagdadaanan mo ito. Kung gusto mo, magstay ka lang sa room mo, manood ka ng mga romantic movie at umiyak ka ng umiyak. That way, unti-unti mong matatanggap yung mga katotohanan na hindi talaga pwede. At kailangan mo nang tuldukan ito. Kung kinakailangan mong isigaw yung frustration mo, do it. And of course, dapat maging gentle ka sa sarili mo kahit na ilang araw lang. Walang tama or walang mali. Kapag meron tayong pagluluksa sa kaloob-looban ng puso natin, kinakailangan mong gawin yan to release the pain. So cry, pray, and shout your frustration kung gusto mo, para kahit papano, malesen or mabawasan yung sakit na nararamdaman mo. Papansin mo kapag ano nang ginawa mo, unti-unti, nababawasan ang sakit. Hindi man madali, hindi man mabilis, pero yung mga baby steps na ginagawa mo, it matter. Or kung meron kang kilalang therapist or coach, pwede mo siyang kausapin para bumalik yung confidence mo. So I hope may nakuha kang tips sa mga napag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!